Good morning po. Start na po tayo para sa ating pong devotion for today, no? Ah, Ngayon po yung ating 72 days na po ng ating daily devotion, no? At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay mula po sa Judges chapter 16, 1 to 21. Okay. So, ito po ay aking pinamagatan na kapabayaan sa kalakasang nagmumula sa Diyos, no? So bago po natin i-discuss, tayo po manghingi ng wisdom sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Father God, maraming salamat, Panginoon. Tunay na napakadakila mo, Lord, sa araw-araw, Panginoon. At magpakailanman, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa muling kalakasan na ibinigay mo, Panginoon, upang kami magsama-sama at aralin muli, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Lord, maraming salamat sa panibagong buhay, Panginoon. At patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Lord. Ilayo mo po kami, Lord, sa anumang kapahamakan, Panginoon. At nawa, Lord, ngayong oras na to, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Linisin mo ito, Lord, ng iyong banal na dugo. At kami po ay manghihingi sa iyo, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, upang maaral namin, Lord, at may tanim sa aming mga puso, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, may sa buhay namin, Panginoon, ang aming mga pinag-aaralan, Lord, every morning, Lord, sa iyong salita, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, Panginoon, ay sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yun. So, diretso na po tayo sa ating topic, no? So, ito po, mula po sa Judges 16, 1 to 21. So, kapabayaan sa kalakasang nagmumula sa ating Panginoon o sa ating Diyos. So makikita po natin sa kontekstong ito ang isang taong pinagkalooban po ng pambihirang lakas ng Diyos, no? Ito po ay nagngangalang si Samson, no? Ngunit sa kabila po nun, makikita rin po natin dito kung paano siya unti-unting bumagsak dahil sa maling mga desisyon, no? Maling kapabayaan po at maling pagpili, no? Lalong-lalo na po sa pakikipagrelasyon niya kay Delilah, no? Very common po yung story. So nung maputol ang kanyang buhok, nawala ang kanyang lakas at siya ay nahuli ng mga Filisteo. Ang pinaka masakit na part po na talata sa bahagi na ito ay ang hindi niya na alam na iniwan na pala siya ng ating Panginoon. No. Pinapakita nito na minsan kapag paulit-ulit nating pinipili ang paggawa ng kasalanan kaysa sa Diyos, unti-unti nating nawawala yung spiritual na lakas na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na galing sa Kanya. No? So, yun po yung may share ko dun sa kwento po ni Samson, no? Ngayon po, hindi na po natin siya babasahin kasi medyo mahaba po. So, kumuha po ako ng tatlong aral po na nakuha natin dito sa kontekstong ito. At kung meron po kayong panahon, mamaya po, after natin dito, pwede nyo po siyang basahin para matukoy nyo po kung ano rin ang gustong iparating sa inyo ng ating Panginoon dito sa kwentong ito, no? So para po dito po sa kontekstong ito, no? Ang kaloob ng Diyos ay dapat ingatan. Yun po yung number 1. So si Samson po ay binigyan po ng tamang talento ng ating Panginoon, no? Ang paglilingkod sa church po, no? Hindi lang po sa worship team, hindi lang po sa tech team, lahat po ng klase ng paglilingkod na ginagawa natin sa church ay no,
upang sa ganun po, mailawan niya po, mas maparating na po ng ating Panginoon yung karapat dapat nating gawin or karapat dapat nating gawing desisyon sa buhay. No? So, pangalawa po na aral na napulot ko, ang paglalaro sa tukso ay mapanganib. So, alam naman po natin yung kwento ng Samson and Delilah, kahit mga bata pa po. Pero mapapansin natin na palapit ng palapit na siya sa katotohanan. So hanggang sa tuluyang sabihin niya, kumbaga, hanggang sa nalapit na siya sa tuluyang sabihin niya kung ano yung katotohanan. No? Mga kapatid, ito po yung actually yung paraan ng tukso, ng kalaban, di ba? So sa una, parang biro lang, di ba? Pangalawa, okay lang, parang kontrolado pa natin, di ba? So pangatlo, hindi na po natin namamalayan na nahuhulog na po pala tayo doon sa trap ng kalaban, no? So yun po yung ating pakakaingatan. Hangga't maaari po, wag po natin bibigyan ng espasyo or space yung sitanin, yung ating kalaban, no? Ako po, base sa aking experience, matindi po pagka bumulong ang kalaban, no? Kaya niyang sirain ang iyong sarili, kaya niyang sirain ang iyong pamilya. So kahit wala kang basihan, basta meron pong may bumubulong sa iyo na dapat mong gawin. Kinukwento po ko po ito kasi ito po ay aking pinagdaanan, no? At yun po, pilit mong paglalabanan pero iba yung binubulong sa iyo ng kalaban. So, ang tangi pong makakatulong sa atin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon, yung connection po natin sa Kanya. So, pag dumating po tayo sa ganong sitwasyon, ako po ang talagang ginawa ko ay talagang nagpray po na alisin yung mga ganong bulong sa akin po ng kalaban. So, i-rebuke po natin yung ating kalaban, no? Mga kapatid, ang kasalanan ay kadalasang nagsisimula lamang po sa maliit, no? Hanggang sa paunti-unti na po siyang lumalaki nang hindi mo namamalayan. Kapag hindi natin agad tinanggihan ng tukso, unti-unti nitong kinukuha ang ating puso. So, yun po. So, magsisimula po ito sa maliit na kasinungalingan, onting compromise sa values po. Sasabihin mo akala po natin na okay lang, patatawarin naman tayo ni Lord. So, wala namang problema siguro. So, yun po. Sa kalaunan po, di po natin namamalayan na lumalaki na po yung ating problema, no? So, sa number 3 po, tunay na lakas ay nagmumula sa Diyos, no? Ayan po, alam naman po nating lahat yan na talagang ang ating lakas, ang ating strength ay nagmumula sa ating Panginoon, no? Ang lakas ni Samson ay hindi talaga galing sa kanyang buhok. Ang buhok na iniwan na pala siya ng Panginoon. Ang sakit po nun, parang napaka-tragic nun, no? Yung wala kang kaalam-alam, di ba? Iniwan ka na pala ng ating Panginoon, no? So ito po ang ibig sabihin po sa kumbaga, alam kong may warning na, pero patuloy pa rin ako doon sa ginagawa ko. Alam kong masama, pero tuloy-tuloy pa rin ako. Alam kong bawal, alam kong nakikita naman ni Lord yung ginagawa ko, pero patuloy pa rin akong gumagawa. Dahil sa ating isipan, iniisip natin na every time na magkakamali ako, ay papatawarin naman ako ng ating Panginoon. So, yun po, bilang Kristiyano, mananatili po ba tayo sa ganong sitwasyon? O mananatili po tayo
sa presensya ng ating Panginoon at maniniwala sa mga pangako niya. So, yun po yung aking iiwan na katanungan sa ating lahat na tanging tayo lamang po ang makakasagot. No? At naway mapagmuni-muni po natin yung ating sarili sa mga oras na to at doon po nagtatapos yung ating devotion ngayon. Napaka-igsi po pero napaka-meaningful po ng lesson na binigay sa atin ng ating Panginoon ngayong umaga po na to mula po sa Book of Judges po, chapter 16, verse 1 to 21. So, maraming salamat po sa mga nakasama po natin ngayong araw na to, ngayong oras po na to. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Father God, maraming salamat, Lord, sa katuruan mo ngayong umagang ito, Panginoon. Naway, may sa buhay namin, Lord, yung aming mga natutunan ngayong araw na to. At dalangin ko, Panginoon, kung anuman, Panginoon, ang plano mo, Panginoon, sa aming Panginoon, sa aming church, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon, sa mga kasama ko, Lord, sa online devotion na to, Lord. Lord, alam kong yung mga plano mo, Lord, yun ang mas maganda, Panginoon. Yun ang dapat naming sundin, Panginoon. Hindi yung aming mga plano, Panginoon. Hindi yung aming kagustuhan, Panginoon. Kung hindi yung will mo para sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, at bagamat marami kaming kahinaan, Panginoon, na nagagawa, Panginoon, at nasasabi, Lord, alam namin, Panginoon, na patatawarin mo kami, Panginoon. Pero Lord, tulungan mo kami, Panginoon, dahil hindi namin kaya ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na lubusan namin, Panginoon, layuan anuman ang tukso, Panginoon, anuman ang mga paulit-ulit na kasalanan namin ginagawa, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na malampasan namin, Panginoon, ang mga bumabagabag at mga bulong o mga tukso, Panginoon, na aming kinakaharap, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang, Lord, ang makakatulong sa amin sa mga bagay na ganito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad ng diretso patungo sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin, Lord, magpakailanman, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yun. Marami pong salamat. Good morning, everyone.